Maagang-maaga pa lamang ay gising na si Nanay Cora. Habang madilim pa ang paligid, tahimik niyang inaayos ang bilao ng kakanin at nilagang saging na kanyang ititinda sa terminal ng jeep. Suot niya ang kupas na bestida at lumang tsinelas na halos manipis na sa kakalakad. Pagdating sa terminal, agad siyang umupo sa paborito niyang pwesto sa gilid. Saging po. Pili na kayo. Kakanin po. Mahina ngunit magiliw ang kanyang boses. Isa-isang lumalapit ang mga pasahero. May bumibili, may tumatawad, at may dumadaan lang na parang hindi siya nakikita. "Nanay, bawasan mo naman," sabi ng isang lalaki habang nakasimangot. Ngumiti lamang si Nanay Cora at tahimik na inabot ang sukli. Para sa karamihan, simpleng paninda lang iyon. Maliit na hanap buhay. Barya-barya lamang ang kinikita niya. Ngunit hindi alam ng iba na bawat baryang nahuhulog sa kupas niyang lalagyan ay may kasamang pangarap. Habang binibilang niya ang kanyang kita ng gabing iyon, napatingin siya sa litrato ng kanyang anak na si Ana na nakasuksok sa gilid ng lalagyan. Napangiti siya ng marahan. Pagod man ang kanyang katawan, lumalakas naman ang kanyang loob dahil para kay Ana, handa siyang magtiis ng lahat. Bago pa sumikat ang araw, gising na muli si Nanay Cora. Tahimik siyang nagluluto ng bibingka at suman habang mahina ang ilaw sa kanilang maliit na bahay. Kahit kulang sa tulog, patuloy pa rin siya sa paghahanda ng paninda. Pagkatapos magluto, maingat niyang inilalagay ang mga ito sa lumang bilao. Pagkatapos, ay maglalakad na siya papuntang terminal habang pasan ang mabibigat na dala. Habang tumatagal, mas sumasakit ang kanyang likod. Namamanhid na rin minsan ang kanyang mga paa. Ngunit sanay na si Nanay Cora sa pagod. Sa buong maghapon, paulit-ulit ang kanyang ginagawa. "Kakanin po. Bumili na po kayo ng kakanin." At kahit pagod na siya, hindi nawawala ang kanyang mahinang ngiti. Pagsapit ng gabi, saka lamang siya umuuwi. Doon niya makikita si Ana na seryosong nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw habang napapalibutan ng mga lumang libro. "Nay, tutulungan na lang kaya kita sa pagtitinda?" Mahina nitong tanong minsan. Umiling si Nanay Cora at marahang hinawakan ng kamay ng anak. "Anak, mag-aral ka. Pangarap natin ito." At sa simpleng mga salitang iyon, muling gumaan ang bigat ng kanyang pagod. Hindi araw-araw ay maganda ang benta ni Nanay Cora. May mga gabing halos walang laman ang kanyang lalagyan ng barya pag-uwi niya sa bahay. Minsan, sapat lang ang kinita para sa kaunting bigas at isang pirasong tinapay. Ngunit kahit kapos sila, hindi kailanman pinabayaan ni Nanay Cora ang pag-aaral ni Ana. Kapag bayaran na ng proyekto o exam, tahimik siyang naghahanap ng paraan. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang anak, dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Naroon ang natitira niyang alahas, ang huling alaala pa ng kanyang yumaong asawa. Matagal niya iyong tinitigan bago marahang isinara ang kanyang mga mata. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay at isinangla ang alahas upang may pambayad sa examination fee ni Ana. Hindi niya sinabi iyon sa anak. Ayaw niyang maramdaman nito ang bigat ng kanyang mga problema. Habang lumilipas ang mga araw, lalo namang naluluma ang kanyang damit at tsinelas. Ngunit para kay Nanay Cora, hindi mahalaga ang sariling ginhawa. Mas mahalaga ang pangarap ni Ana. Dahil para sa isang ina, kayang tiisin ang lahat basta makitang umaangat ang anak sa buhay. Sanay na si Nanay Cora sa iba't ibang klase ng tao sa terminal. May mababait na bumibili ng kanyang paninda, ngunit mayroon ding mabilis uminit ang ulo. "Ang bagal mo naman, Nanay," reklamo ng isang pasaherong nagmamadali. Ang iba na may halos tawaran na nang sobra ang kanyang mga kakanin kahit maliit na nga lamang ang tubo niya. "Hindi kaya yaman dyan," minsang sabi ng isang lalaki habang umiiling. Tahimik lamang nang umiti si Nanay Cora. Hindi siya sumagot. Sanay na siyang maliitin dahil isa lamang siyang simpleng tindera sa terminal. Ngunit sa kanyang puso,
Alam niyang marangal ang kanyang ginagawa. Hindi man malaki ang kinikita niya. Bawat baryang hawak niya ay bunga ng malinis at tapat na trabaho. Habang nakaupo siya sa gilid ng terminal isang hapon, tahimik niyang minasdan ang mga taong nagdaraan. Lahat ay abala sa kani-kanilang buhay. Ngunit si Nanay Cora ay may isang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban araw-araw. Hindi pera ang pinakamahalaga sa kanya, kundi ang kinabukasan ni Ana. Kaya kahit pagod, kahit minamaliit, patuloy siyang nagtitinda ng may tiyaga at pag-asa sa puso. Isang umaga, mabigat ang pakiramdam ni Nanay Cora pagbangon niya. Mainit ang kanyang noo at nanghihina ang kanyang katawan. Halos hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang mga braso dahil sa pagod at lagnat. Ngunit kahit ganoon, bumangon pa rin siya. Tahimik niyang inihanda ang kakaunting paninda at pilit na naglakad papuntang terminal. Malapit na kasi ang bayaran ng tuition ni Ana. Habang nakaupo siya sa kanyang pwesto, pakiramdam niya ay umiikot ang paligid. Paminsan-minsan ay napapapikit siya sa sobrang panghihina. Ngunit pilit pa rin siyang ngumiti sa mga bumibili. Pagdating ng tanghali, halos wala pa rin siyang benta. Mahigpit niyang hinawakan ang kupas na lalagyan ng barya habang palihim na tumutulo ang kanyang luha. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa takot. Takot na baka hindi niya maitawid ang pangarap ng kanyang anak. Hindi niya namalayang nakita siya ni Ana na nakaupo at nanginginig sa gilid ng terminal. Nanlaki ang mga mata nito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana kung gaano kabigat ang lahat ng pasan ng kanyang ina. At sa sandaling iyon, tahimik siyang nangako sa sarili. Hindi masasayang ang lahat ng sakripisyo ng kanyang nanay. Lumipas ang maraming taon ng pagtitiis at pagsisikap. Unti-unti ring nagbago ang buhay ni Nanay Cora at Ana. Sa wakas, natupad din ang pinapangarap nila noon pa man. Nakatapos si Ana. Sa araw ng kanyang graduation, maagang dumating si Nanay Cora sa malaking bulwagan. Simple lamang ang kanyang suot na damit, ngunit maayos niya iyong inayos para sa espesyal na araw na iyon. Tahimik siyang naupo sa pinakadulong bahagi ng upuan, habang mahigpit na hawak ang lumang lalagyan ng bariyang matagal niyang ginamit sa pagtitinda. Habang isa-isang tinatawag ang mga nagsipagtapos, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nang tawagin ang pangalan ni Ana, mas lumakas ang palakpakan ng buong bulwagan. Nakatapos si Ana ng may mataas na karangalan. Pag-akyat niya sa entablado, puno ng emosyon ang kanyang mukha habang tinatanggap ang medalya at diploma. Bago siya bumaba, huminto muna siya at nagsalita sa harap ng lahat. Kung may tunay pong bayani sa buhay ko, siya po ang nanay kong nagsakripisyo ng pawis at pagod para makarating ako rito. Biglang natahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos ay sunod-sunod ang malakas na palakpakan ng mga tao. Napayuko si Nanay Cora habang tahimik na umiiyak. Sa wakas, nakita niyang namunga rin ang bawat bariyang kanyang inipon at bawat pagod na kanyang tiniis noon. Pagkalipas ng ilang taon, tuluyan ng gumaan ang buhay ni Nanay Cora at Ana. Hindi na kailangang magising ng madaling araw ni Nanay Cora upang magtinda sa terminal. Hindi na rin niya kailangang maglakad ng malayo habang pasan ang mabigat na bilao. Ngunit kahit maayos na ang kanilang buhay, may isang bagay na hindi niya kailanman itinapon: ang lumang lalagyan ng bariya. Kupas na yon at may mga gasgas na dulot ng mahabang panahon ng paggamit. Para sa ibang tao, isa lamang iyong lumang lalagyan na wala ng halaga. Pero para kay Nanay Cora, napakahalaga nito. Tuwing nakikita niya iyon, naaalala niya ang lahat ng hirap na kanyang dinaanan noon. Ang init sa terminal, ang gutom, ang pagod, at ang mga baryang paisa-isang inipon para sa pangarap ng kanyang anak. At tahimik siyang nagpapasalamat sa Diyos. Isang hapon, tahimik siyang ngumiti habang hawak ang lumang lalagyan. Sa tabi niya ay si Ana, suot ang kanyang coat bilang doktor. At doon naisip ni Nanay Cora na walang maliit na trabaho kapag ginagawa ito ng may pagmamahal. Dahil minsan, ang bariyang minamaliit ng iba
ay mahalagang parte ng pagbuo ng magandang kinabukasan ng isang pamilya. Huwag maliitin ang maliit na hanapbuhay o simpleng simula. Minsan, ang bariyang tila walang halaga sa iba ay siyang bumubuo ng pangarap at kinabukasan ng isang pamilya. Kapag may tiyaga, sakripisyo at pagmamahal, unti-unting namumunga ang lahat ng pagod. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at samahan kami muli sa susunod na kwento.